Hindi tayo perpekto. Tao lang tayo, nagkakamali at napapagod, di ba? At ang malungkot sa isang toxic na relasyon, hindi mo agad yan mapapansin. Eventually, mafe-feel mo na lang na unti-unti ka na palang nauubos, unti-unti ka lang napapagod, unti-unti ka na palang bumibitaw sa pagsasama niyo. At ito yung 5 sign na napapagod ka na sa pagsasama niyo. Nauubos ka na sa relasyon niyo, emotionally drained ka na, natatoxic at nabu-burnout ka na sa pinili mong makasama. Kung interesado kang malaman kung ano itong mga sign na to, just keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo ulit at gumagawa ko ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo. Para maibigay mo yung best self mo rin, syempre, sa taong mahal mo. Kaya kung bago ako lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito na i-upload pa natin sa inaharap. Unang sign, ramdam mo emotionally na pagod ka na talaga. Yung tipong kahit wala namang masamang nangyayari sa relasyon niyo, walang away, walang struggle, walang masyadong problema, mabigat yung pakiramdam mo. Kapag ganyan na yung pakiramdam mo, kapatid, sign yan na napapagod ka na, nauubos ka na, at drain ka na sa pagsasama niyo. Ikalawa, yung ikaw palagi yung nag-a-adjust. Yung tipong kahit pagod ka na, wala kang magawa dahil ikaw kailangan gumawa ng reason at gumawa ng action para maging maayos yung problema kinakaharap nyo, relasyon na pinagsasamahan yung dalawa. Kasi kapag hindi ka kumilos, walang mangyayari. Yan yung ikalawang sign. Ikatlong sign, nawawala na yung self-worth mo. Hindi bang kailangan mo palagi i-prove sa kanya na mahalaga siya para sa'yo para pakita niya na kailangan niya rin kumilos sa pagsasama niyo. Kailangan niya rin mag-take action para maisalba yung pagsasama niyo. Kailangan mo i-prove sa kanya na deserve ko ring mahalin. Di ba? Kung ganyan yung relasyon na kinapapalooban mo ngayon, ibig sabihin, unti-unti ka na nade-drain sa pagsasama niyong dalawa. Ika-4, magkasama kayo pero ramdam mo yung kalungkutan. Lonely kahit na nandiyan siya sa tabi mo. Ibig sabihin, hindi na siya yung sanctuary mo. Hindi na siya yung pahinga mo. Hindi na siya yung sun na nagbibigay sa'yo ng radiance para pagkaroon ng energy ulit to fight or overcome struggles sa buhay. Di ba? Kung ganyan yung relasyon nyo at ramdam mo yan sa pagsasama nyo, sign yan na napapagod ka na. At ang ikalima, mas nararamdaman mo pa yung peace kung wala siya sa tabi mo. Pag umabot ka na sa point na gumagaan na yung pakiramdam mo kapag hindi mo siya nakikita, nakakasama, naririnig yung boses niya, o wala siya entirely sa tabi mo. Hindi na yan healthy. Ibig sabihin nun, kailangan ng kumilos at gumawa ng paraan para mawala yung pakiramdam mo na nade-drain ka emotionally, na natotoxic ka sa relasyon nyo, at nababurnout ka sa pagsasama nyo. Well, idea mo na yan kung bibitaw ka ba, kung mananatili pa sa pagsasama nyo dalawa. I hope nabigyan kita ng insight, ideas, o tips dito sa video na ginawa ko ngayon. If nabigyan kita ng insight, ideas, o tips, please comment dyan sa down section below para magkaroon din ako ng idea kung ano yung gagawin kong content sa susunod. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video, hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad dito na i-upload pa natin sa inaharap. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa panonood. I hope to see you all on my next vlog. Ingat ka dyan palagi kapatid. May God bless you and always protect you. Peace.